Episode 178 na tayo na FPJ's Batang Quiapo, araw ng Biyernes mga kapamilya. Humingingan ng tawad tong si David no dahil nga nahuli nga siya. Masyado lang daw kasi siyang nalibang doon nga sa loob ng eroplano at pinabigyan naman siya ng mag-ama. It's okay lang apo, sabi naman ni Don Julio, mag-e-enjoy ka pa dito. Kahit anong eroplano dito gagamitin mo at mas mag-e-enjoy ka pa kapag lumilipad ito. Sabi naman ni Ramon, mas maganda talaga na maitur ka na namin dito sa negosyong panghahawakan mo balang araw. Sabi naman ni David, ngunit masyadong malaki ang negosyong ito, hindi ko ito nababagay para sa akin. Hindi naman po ako marunong maghawak ng negosyo. Tuturuan naman kita. Nandito kami para alalayan at gabayan ka. Para po sa akin, mas gusto ko po kasi ang profession ko ang maging pulis. Ito po kasi talaga ang nakasanayan ko. Ito po ang tinuro ng aking ama. Napakababaw naman at napakasimple ng pangarap ng iyong ama, sabi ni Ramon. Kung nandirito, 1 taon ka na magtatrabaho dito, malaki na agad ang kikitain mo. Lahat naman ng mga pangangailangan mo, makukuha mo. Ngunit pasensya na ho, Lo. Mas hinangaan ko po kasi ang aking amay. Tinitingala ko po siya. Saludo po ako sa profesyon niya. Marangal naman po ang trabaho ng pulis. Sabi naman ni Don Julio, hindi ba maaari magbago ang isipan mo? Mas maganda yung maging negosyante ka. Yung dito, maghawak ka ng negosyo mo. Tapos bilang tumawag si Kiara, sasagutin ko lang ho ito. Tapos nagbubulungan na. Sabi naman ni Ramon, napakasimple ng pangarap niya. Sabi naman ni Don Julio, natural, si Rigor ang kinagis na niyang ama. Siya ang nagpalaki sa kanya. Ito ang kinakailangan mong gawin, Ramon. Kailangan makipag-banding ka sa kanya. Kailangan makuha mo ang loob ng bata niyan. Kailangan kilalanin mo siya. Nang sa gayon, malaman mo pa ang mga hilig niya. Kung ano ang mga gusto niya, magsama kayo. Kinakailangan mas kilalanin mo ang anak mo para matanggap ka niya. Dahil matagal kayo nagkawalay, hindi ba? Ito ang pagkakataon para gawin mo yun. Sabi niya kay Ramon, kaya nakaisip ko rin ng paraan si Ramon. Yan na. So, kailangan ipakita mo na talagang ama ka sa kanya. Sabi, hayaan na natin ang pagiging pulis niya dahil yun ang gusto niya. Hayaan na natin yun. Sabi niya. So, lumapit na nga itong si Ramon kay Tanggol, aka David. Halika, may pupuntahan tayo. Saan po? Merong ibinigay na baril sa yung lolo mo, hindi ba? Kaya magpa-firing squad tayo. Sabi niya, kayo po Lo, kasama po ba? Hindi. Aalis na kasi ako. May aasikasuin ako sa negosyo natin. Kaya kayo na lamang mag-ama ang magsama. Isakay mo ako sa kotse mo. Ayun na, napunta na nga nila tong firing squad. So, binati sila ng mga staff doon. Magandang araw sir, welcome back po. Yan, nandito ako para turuan kita na humawak ng baril. Marunong ka bang humawak ng baril? Medyo po. Okay, ako na ang bahala sa'yo. So ito na nga, dumako na tayo dito kina Mendoza, Cortez at kay Dimagi ba? Napapaisip itong si Mendoza, sabi niya kahit na maglihim kayo na wala kayong relasyon, halatado kayo. Dimagi ba? Hindi ka na naawa sa asawa mo, kawawa si Tess. Pumasok na sina Cortez sa kasi Dimagi ba na para bang walang nangyari. Nagtatrabaho sila, naiilang siya patingin-tingin siya doon sa dalawa Samantala, biglang pumasok si Colonel Suarez at pinatawag silang lahat. Meron daw siyang importanteng sasabihin. Ayan. Tapos, ito na nga. Naghahanda na nga sila para sa firing squad. Isinuot na yung goggles, yung headset. Tapos, hinahanda na yung mga baril. Ayan na. So, kinakailangan doon niya matutunan ng mga bagay na to. Kaya nandito siya. Tinuruan siyang humawak ng baril. Kailangan merong may tamang portion yan handa ka na? Sige, maglagay ka na ng bala. Tapos ikasa mo. Tinuturuan siya ng ama niya. Tapos yung pauhan niya, inilagay niya yung headset sa tenga. Okay. Focus on your target. Kailangan nakabend din ang hita mo. Sige na, simulan mo na. Na. Baril na siya ng baril dito. Kinakabahan pa si Tanggol aka David. Kinakabahan pa siya dito. Dahil actual na talaga tong firing squad ayan
Baril siya ng baril. Ni isang target, wala siyang tinamaan. Sabi ni Ramon, no, parang nagtanim ka na ng bala doon sa kabila. Wala ka na sa pool ni isa sa target. Talaga bang ito ang tinuro ng ama mo? Talaga bang pinalaki ka ng isang pulis? Kasi sa bahay po, hindi po kami pinapahawak ng baril ng tatay ko. Pwede lang daw po kumawak ng baril kapag naging isang ganap na akong pulis. Ganun ba? Ako, okay, mali ang kanyang pamamalakad. Alam mo, kung lumaki ka lang sa akin, bata ka pa lang, marunong ka nang humawak ng baril. Sabi niya, hayaan mo, nandito ako para turuan kita. Sinampulan ni Ramon si Tanggol aka David. Grabe, sa pool yung target bawat paulan ng bala, sa pool talaga sa target. Ang galing, umanga si David o ngayon ko naman, sige, gawin mo lang ng gawin yan, ubusin mo na yung bala na yan hanggang sa masanay ka. Talagang sa pagkakataong ito, talagang nagseryoso si David at malapit na siya sa target. Medyo okay na itong pangalawang sabak niya. Ito namang si Colonel Suarez, binigyan niya ng paalala ang mga kapulisan na maging handa para nga sa gaganapin na piyesta ng Quiapo kinabukasan. Ngunit ngayon pa lamang daw dumadagsa na ang mga tao. Kaya kung maaari magkaroon ng visibility ang mga pulis sa buong kapaligiran dahil nga laganap ang krimen. Naiintindihan nyo ba? Yes sir, yes sir. Sabi niya, sige na, lumarga na kayo. So ito na, sa pagkakataong ito, talagang nagbarilan na nga silang dalawa, sabay na sila. Sabi, ang galing. Sabi, medyo okay na ang mo dito patama mo sa target Tama yan, pagpatuloy mo lang yan. Yan na. So sabi naman ni Tanggol, magaling ho kasi natuturo sa akin talaga ba? Opo, basta't magaling po natuturo sa akin, madali po ako matuto. So tinutukan siya agad ng baril ni Ramon. Sabi, totoo bang anak talaga kita? Opo, hindi ko po alam na siya natataranta siya, masyado kang halata David. Sabi niya, basta ang alam ko po, ako po si Jesus Nazareno. Sabi niya so pinakilala niya, isa akong dimagi ba? Sabi ni Ramon, binibiro lang kita, tinetest ko lang kung hanggang saan ang tapang mo. Natakot si David David, ano ka ngayon? Ginusto mo yan nasa ngayon ang tapang mo. Napayuko na lang siya Sabi niya alis po muna ako, magsi-CR po muna ako. Sige. Sabi ni bago siya umalis, sabi ni Ramon, alam mo, ganito ang tamang paghawak ng baril Kailangan kapag meron kang kalaban, ikaw ang may hawak sa kanyang buhay. Nasa iyo kung ipuputok mo o hindi. Koko sa'yo, kailangan mong patayin ang target mo. Kailangan sa pool na sa pool. Ganun, ang ganda na advice ni Ramon kay David. Ganda Talagang may laman Talagang yung parang siyang Eye of the Tiger, di ba? Talagang focus na focus siya kay Tanggol. Talagang eye to eye contact. Tapos sobrang takot ni David. Nagmaktol, nagwala sa loob ng CR. Dahil na bad trip siya Grabe, kala niya talaga katapusan niya na. Biglang tumawag si Olga. Kamusta ka dyan? Eto, kasama ko ni si Ramon. Grabe, muntikan na ako doon. Katapusan ko na. Muntik na ako masampulan. Nakaka-bad trip, babayaran mo ako ng kalahating milyon. Kailangan makuha ko yan ngayon din. Sabi ni Olga, napakatuso mo talaga. Alam mo, kailangan lang natin ipagpatuloy ang plano para magtagumpay tayong dalawa. Ano ba kasing ginawa mo? Yung kinanti ko. Wala naman akong ibang ginagawa Sinunod ko nga yung payo mo, natanggihan yung negosyo binibigay nila Siguro baka napikon, sabi nga ni Olga. Baka nga napikon. Dahil napasobra yata ang sinabi mo sa pagkanti sa kanya. Sa pagpapaalala na mas tinitingala mo si Dimagi ba kumpara sa kanya. Yan So ito na, dumako na tayo dito kina Babos at kay Tanggol. Grabe, ang daming pulis. Hinahabol na sila. Nakakabatong ganto, pero si Bubbles walang pag-aalinlangan, ang lakas ng loob. Grabe grabe tong si Bubbles, yung katandim ngayon ni Tanggol. Grabe ang tapang. Nung nakakanga sa babae, talagang nakaka-attract talaga dahil sobrang tapang. Grabe, ang luwag ng kalsada ng highway.
baril ng baril si Bubbles, sinasabayan din ni Tanggol. Kaso sa pagkakataong ito, nag-focus na si Tanggol sa pagbabaril dahil nga tumayo na nga tong si Bubbles, nag-stunt siya. Grabing stunt ang ginawa dito. Ayan no, para makapokus sa pagbabaril tong si Bubbles, tumayo siya. Lumipat siya ng pwesto, pumwesto siya sa harapan ni Tanggol. Swerte nga ni Tanggol dito, alas sige, nakayakap sa kanya si Bubbles, nasa harapan niya. Nakaupo sa harapan niya no. Bumubuelo si Bubbles para mabaril niya yung mga pulis. Dahil nga sa pagkakataon to, sa paglipat niya ng pwesto, sa pool talaga yung mga pulis, yung mga patay. Grabe, parang isang sasakyan lang yata ang natira dito, isang police mobile lang yata ang natira dito, kasi yung mga mga sakay ng mga mobile na humahabol sa kanila, yung dalawa talagang patay no. Talagang napahinto na lang sa tabi. Grabe yung pagtakas sila dito, ang galing. Tulin talaga ng pagmamaneho ni Tanggol dito, ang galing. Sabi ni Bubbles mahusay ka, pinahanga mo ko. Yun. Napatingin na lang si Tanggol hanga rin siya Tapos biglang tumawag si Chief Espinas. Bubbles, kamusta ang lakad nyo? Nasaan na kayo? Sabi ni Bubbles Chief, okay na. Patay na si Congressman Sibilia. Magaling, mahusay, yan ang gusto ko. Sige na, bumalik na kayo dito. O diba, mission accomplished. So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito mga kapamilya. Sa Lunes, episode 179, pakatutukan natin ang pangalawang misyon ni Tanggol. Handa na siya para dito dahil gugustuhin niya ang misyon na ito dahil kakalabanin niya sa pagkakataong ito ang Red Phoenix na dahilan kung bakit siya nakulong. Ito ang sunod niyang misyon, ang sagupain ang miyembro ng Red Phoenix. At sa pagkakataong ito, ginagalang at tinitingala si Tanggol sa selda nila. Sabi ni Warden ang sino mong kumanti kay Tanggol, papaparusahan, mananagot. Kaya yung grupo ni Bong, pinag-iinitan ngayon ang samahan ni Tanggol, diba? So dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa gabing ito mga kapamilya. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Tiyaко and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapamilya, and God bless us all.